Magandang araw mga butingting. Familiar ba kayo dito? So, suki natin yung laptop na yan. And hopefully, hindi siya yung... Ang problema nito, hindi kagaya ng mga ni-repair natin. Sana po hindi po CPU para ma-repair natin to. So, start na po natin. Ang laptop na to ay no power. Base po sa may-ari. Test natin kung talagang no power siya. Ayusin ko lang yung camera natin. Makabit natin yung charger niya. Gamit tayo nito. So, check na natin. Mapapansin nyo, meron lang siyang 4.9 volts. Pag i-press natin yung power button, bumagsak yung naging 400 yung ampere. Press natin ulit, naging 398 ampere. Press ulit natin. So walang nangyayari. So tama, wala nga po itong voltahe. Huawei D15. Baka naman. Tanggalin tong may case yung niya. So common issue kasi ng mga Huawei, yung Huawei Mate D14, D15, pag biglang nawalan ng power, common issue niya is CPU/PCH. Yan ang mga na-encounter kong problema pag no power na kay Huawei. Meaning yan talaga yung nagiging problema niya. Pag biglang nawala ng power, CPU na agad. So ito, sana hindi siya CPU para ma-repair natin siya. Sabi ng may-ari ito sa akin kagabi, may naamoy daw silang amoy sunog. Pinatingnan na raw ito sa ibang technician, sabi nagso-short daw siya dahil sa battery. Well, tingnan natin kung ano yung makikita natin dyan.
Gamit tayo tester. Diode mode tayo. Check tayo sa coil nya. Okay, good. 0.4, good. 107, medyo mababa to. Okay, good. Naku po, ito yung ano palatandaan ng CPU yung inductor na to 00. Check natin yung BIOS. Naku po, 00 din. Hay, mukhang nagpaparamdam ang CPU CPU is waving. Tanggalin natin yung SSD nya. Yung SSD nya ay ilang gig to? 1 terabyte o 512. Anyways, ito yung SSD nya. Lagyan natin dyan. Tanggalin natin lahat, kabuting-ting para makita natin yung problema.
Tanggalin natin itong mga screw ng ano niya. Kailangan natin tanggalin ito. Para makakita natin kung mayroong sunog na pyesa. Mas maganda to kung meron tayong makikitang nasunog na pyesa, para at least alam natin na yun lang yung problema. Pero pag wala tayong nakitang sunog na pyesa at may shorted, may posibilidad na ang problema natin ay yung CPU. So, ito na yung kanyang motherboard. Tanggalin muna natin itong kanyang case. Mag-focus tayo dyan sa motherboard. Focus tayo dito. Dito mababa ang reading natin. 108.
dito mataas. So dito sa dalawang coil na to, good yung reading natin. Dito kaya nako, 0 0. Shorted yung ano niya. Shorted yung inductor na malapit sa CPU. Itong inductor na to, yung mga capacitor na to, tsaka itong MOSFET na to, shorted ang drain side niya. Ito yung mga palatandaan ko na mga ni-repair ko na mga na Huawei D15, D14. Pag shorted to, dito tayo nakakakuha ng short na sa loob ng CPU. Ibig sabihin, may posibilidad na ang problema natin dito sa laptop na to, CPU. Sayang kung CPU problema. Nga nang ibang makitang short, yun lang. Kasi normally, lahat ng repair ko ng Huawei D15, pag nag-short dito sa side na to, ayan, pag nag-short dyan, automatic nandito sira sa loob ng CPU. Pero dahil dito, medyo mababa ang reading ng inductor na to, let's see. Tingnan natin kung baka ito yung nagiging problema. Pero, shorted kasi dun eh. Tapos, shorted din yung BIOS chips natin, no? 001 lang. Check natin sa check natin sa thermal camera kung saan natin makikita yung problema. Tingnan natin kung saan ang problema natin dito. Tingnan natin saksak yung ating short killer. Para makita natin yung ating salarin. Ibang klase talaga si Huawei.
tingnan natin dito. Gamitin natin siya ng aking mahiwagang ito, first time ko palang ito gagamitin. Gamit tayo ng gamit tayo ng Rosenblax. May nakikita kasi yung shorted dito eh. Nasa ilalim. Check natin yan dito. Hindi siya. Inject tayo voltage, tingnan natin kung sino yung iinit sa kanya. Genay! So parang ang umiinit sa kanya ay capacitor, pero hindi ako sure eh. Try pa natin isa pa.
Tingnan natin. Okay. Hindi ako sure kung alin dito. Parang capacitor eh. Ngayon natin tanggalin yung capacitor. Let's see kung mawawala. Tanggalan natin yung capacitor. Natin kung tataas ang reading. Ganun pa rin. So, try natin ulit mag-inject ng voltage para masiguro natin. Pero assessment ko, ang problema nito CPU.
based dun sa mga testing point na mga nakikita ko, CPU talaga problema. Pero papakita ko po sa inyo. Iharap ko sa thermal camera yung ating, ayan, set up ko lang yung camera. Ayan, zoom natin. Ayusin ko muna, tataas ko lang yung camera. Sayang, mukhang ang problema talaga is CPU. Yan, finokus ko na sa mismong CPU kasi ito mismo yung ano niya eh. Yung square na malaki na yan ang CPU. So, pag merong umilaw dyan sa side na yan, ibig sabihin, yan po talaga ang problema natin. So, mag-i-inject tayo ng voltage dito sa capacitor. Tingnan natin kung may iinit dyan. Tingnan natin dito. Yan o, may ilaw to o. Ito, yan, may init. So, inject ulit ako ng voltage. Tingnan nyo ha, wala siyang ilaw ha. Inject tayo ng voltage. Ayan o. So, kaya hindi siya masyadong nakikita dahil meron tong thermal phase. Tanggalin natin yung thermal phase. Natatakpan eh. Ayan. Inject natin voltage ulit para makita nyo. Ayan o. CPU talaga problema. Ano ba naman yun, Huawei? Wala akong nare-repair sa iyo ah. So CPU ang problema natin dito mga kabutingting. Ito yung mga testing point ko kung saan makikita ko yung shorted sa CPU. Yan pa oh. Yan oh. May ilaw, di ba? So shorted talaga CPU niya. Yan, tingnan nyo para kitang kita. Itong side na yan. Yan ang umiinit. Ibig sabihin CPU problem tayo. Yung mga testing point na kung saan may mga shorted na pyesa. Ito, kung nakikita nyo yung kamay ko. Yan. Umiinit siya. Pag dito, mag-init din siya. Dito sa capacitor na to, yan, may nailaw din sa kanya. So, ibig sabihin may problema sa CPU. So, pagka ganito yung problema natin mga kabutingting, wala na po akong magagawa rito. Wala naman tayong rebolling machine para mapalitan natin itong buong CPU. And kung papalitan naman natin yan, ang laki ng magagastos ng customer natin. So parang bumili na rin siya ng bago. So yun lang mga kabutingting, at hindi na po natin patatagalin dahil marami na po akong na-repair na ganito. Marami na rin po akong ni-repair. Marami akong ni-repair na ganito na kapag na-test ko yung mga testing point kung saan mayroong short dito sa capacitor na yan, especially dito sa mga yan, yung mga maliliit na capacitor na yan, tsaka dito sa inductor na yan, ito. Pag dyan nakuha ko ng shorted, saka dito sa BIOS natin, sa 8 pin, shorted din yung BIOS pin natin. 0 volts, full shorted siya. 0 rin, 0, and 0. Pag yung mga yan, na andito yung problema natin, wala na po yan.
finish na. So yun lang po mga butingting, and pasensya na po sa may-ari nito, talagang yun po talaga ang problema ng Huawei. Ang Huawei D15, D14, yan po ang common issue. PCH, CPU. Yan po. So yun, maraming salamat mga butingting.